Hello mga kasari, ayun for today's video ay nandito ako sa paggawa ng printer. Kukunin ko na yung printer na pinagawa ko. Nagkaroon kasi ng clog or bara yung daluyan ng ink ng printer ko, kaya kailangan i-declogging. So hindi ko na kaya yun kasi kailangan ng mga gamit para doon. So kaya dinala ko na dito sa clinic ng mga printer. Magkano nga po? Ito yung dapat natin i-consider pag tayo magpipresyo, pag meron tayong printing business. Dapat sulit yung singil natin sa mga magpapagawa sa atin. Kasi hindi rin biro yung maintenance na ibabayad natin pag nasira yung ating printer. Trinay ko na tong ayusin bago ko dinala dito para sana makatipid ako, pero hindi talaga kinaya. Nanood na ako ng mga videos kung paano siya i-declogging. Ngayon dito na ang bagsak niya sa paggawaan. Ang ginawa ay declogging. Ano yung rep pump? Ano yung rep pump? Repair pump. Repair pump. Pinalitan? Pinalitan? Para po siya magsapot. Hindi pinalitan. Hindi mo. Kasi okay pa nung repair na. Minsan kasi para ma-declog yung namuong ink doon sa hose ay kailangan gumamit ng solution at ibababad yun. Yun ang paliwanag sa akin nung nag-repair, pero hindi na ako gumamit nung napanood ko rin yun sa YouTube. Hanggang head cleaning, power flush ba ang tawag doon ang ginawa ko, at hanggang pag-pump lang yung ginawa ko dito sa aking printer. Nung hindi ko na siya naayos, diretso na siya dito sa paggawaan. Madalas nagkakaroon ng ganitong problema yung broken line sa print, at naaayos ko yun sa pamamagitan ng head cleaning. Pero ngayon ay hindi ko na naayos kaya diretso na siya dito. So mag-effort lang kami ng biyahe at medyo malaki yung gastos, kaya kailangan talaga masambot natin to sa pagsingil natin sa mga customer natin. Ang turo sa akin ng technician para maiwasan yung ganitong problema, yung broken lines na sa printout at pagbabara doon sa hose ng ink, ay kailangan tama yung ginagamit nating ink. So ang suggestion nila sa akin yung Polaris na tatak na ink, pero sabi ko sa Shopee ako bumibili ng ink, Polaris yun, pero meron daw imitation doon sa Shopee. Isa pang paraan para maiwasan yung ganitong pagkasira ay dapat araw-araw ginagamit natin yung printer. Araw-araw nagpiprint tayo. Kahit walang nagpapaprint sa atin, magprint tayo kahit sa scratch paper lang. Kaya ang ginawa ko, pag walang nagpapaprint sa akin, ay nagpiprint ako ng lahat ng color ng available dito sa ating printer. Yung blue, yung cyan, magenta at saka yung yellow. So nag-download ako sa Google ng photo noon na pang print test. Pag laging black and white yung nagpapaprint sa inyo, mas maganda ay mag-print kayo 3 times a week na mga colored din para hindi rin ma-stuck yung ink doon at manuyo doon sa hose ng ating printer. So dyan sa tabi ng printer may supot yan. Ang laman niyan ay 4 na pirasong ink kung saan inilagay doon sa printer ko. Kasi pag nagpa-power cleaning, sobrang lakas niyan sa ink mga kasari, as in may igahan or mauubos yung ink nyo, kaya kailangan ay dagdagan yung ink. So dahil hindi ako nakapag-provide ng sarili kong ink, ay sila na yung nag-provide kasi iniwanan ko yan ng ilang araw dito sa shop nila. So wala akong kita sa print, pero hindi ko naman pwedeng pabayaan na laging sira yan kasi lalong mawawalan ako ng kita. Pero sa totoo lang, ang tagal ko nang nasambot yung ibinili ko niyan mga kasari. So ngayon, harvest na lang ako ng harvest ng kita dyan sa printer. Sobrang lakas niyan dito sa amin kasi ako lang yung may printer. So kung sa tingin nyo walang printer or nagpiprint dyan sa inyo, mas magandang mag-invest kayo dito sa printer. Pag may ganito na kayo negosyo, mas maganda ay matuto kayong mag-ayos or mag-troubleshoot sa mga simpleng sira ng inyong mga printer, katulad ng pag-alis ng mga papel, mga jump paper, kung ano-ano dyan na pwede nyo namang ayusin kung kayo lang, manood lang kayo ng YouTube. Yung mga kasari, yung mga kasi madalas mangyari yan dito sa printer ko. Maraming pagkakataon na nag-broken lines na to pero naayos ko. Pag hindi ko naayos, ng ilang try ko ng paggawa, saka ko dinadala dito. So ito na yung trusted na paggawaan ko ng printer. Yan, dito kami sa Lipa. Wala kasi akong makita ang paggawaan dito sa amin sa malapit. So bumabiyahe pa kami ng malayo para magpagawa. Pero sulit naman yung pagpapagawa kasi maayos naman silang gumawa. Ayan, yung Printastic Technical Service. Dahil nasa Lipa na rin, ay naghanap na rin ako ng pwedeng bilhin. Ganyan tayo mga sari-sari store owner. Kahit saan punta, pag uwi, meron tayong mga bit-bit na paninda. So ito, tinatry kong isipin kung bibilin ko o hindi. Kasi sobrang dami ng laman niya guys, at hindi ko pa na-try na magbenta ng ganito. Comment down below kung nakapagbenta na kayo ng ganyan. Kung maganda ba siya or masarap ba siya para sa mga bata.
Ito lagi yung tinutuunan ko ng pansin yung mga pambata kasi dito ako malakas mga kasari at nagtatry ako ng ibang mga products na feeling ko ay magugustuhan ng mga bata pero kung medyo pricey ay hindi ko na binibili katulad nitong pepero na to. Mukhang maganda siya, mukhang masarap pero baka hindi afford ng mga bata kaya hindi na lang. Ayan, may iba't ibang flavor siya mga kasari. At ayan, nakita ko rin sa Shopee, meron din yan eh. So, nagtry akong i-check or itanong kung magkano yung presyo pero hindi nila afford yung ganyang price ng mga bata. Pag pumupunta ako dito sa Lipa, ang dami kong store na dinadaanan. Iba't iba ang pinupuntahan kong tindahan depende sa kailangan kong bilhin na paninda. Iba yung school supplies, grocery store, iba yung mga pambata. Iba rin yung bilihan ko ng mga slow moving items. So, pag tindera ka, kailangan magaling kang mag-explore kung saan ka dapat bibili ng mga paninda. So, dito mga kasari, yung mga paninda dito ay usually ang paninda nila mga pampasalubong. So, yan, nandito na ako sa amin at may mga customer na ako at ayan, yung mga batang mga suki ko na minsan hindi naman talaga sila bumibili. Naranasan nyo na ba yung mga customer nyong bata na pupunta sa sari-sari store nyo, palibasa, walang muang, sisigaw ng pabili tapos wala naman silang pera. So, ang ginagawa ko, binibigyan ko na ng candy na kaya or afford na hindi naman tayo malulugi ng bonggang-bongga. At syempre, limitahan din natin kasi minsan may parents na ayaw din naman nilang pakainin yung mga bata ng ganung mga produkto, mga ganung pagkain. So, limitahan natin, isipin din natin kung okay lang ba nabigyan sila ng ganito, baka mamaya bigyan natin sila ng lollipop, biglang mabulunan, di ba? Bigyan natin sila ng bubble gum, biglang mabulunan. So, kasalanan pa ng tindera na nagbigay. So, pag mga ganyang pagkakataon, pag may gusto silang hingin, ay sabihin ko muna ay magpaalam kay mami. So, yung mga bata ay aliw na aliw sa sari-sari store ko kasi maraming paninda. So, may mga school supplies din tayo na napakahirap i-arrange. Lalo na pag ang hirap hanapin ng mga hinahanap ng customer. So, nagkakagulo talaga yan. May mga slow moving items tayo, mga baraha, may mga clams tayo dyan na nabebenta din naman. So, yan yung usually na nakadisplay sa harap ng sari-sari store ko para may idea sila kung ano yung mga paninda ko. Ayan, yung mga paninda na pipiliin ng mga bata, mga pagkain ng mga bata na tinuturo ng mga bata nasa harapan yan. Yung mga slow moving nasa harapan yan kasi yan ay hindi nila alam na meron tayo kung hindi nila nakikita. So, kasi yung mga basic needs, yung mga sardinas, mga brand ng sardinas, mga sabon, alam na nila na may tinda yan sa sari-sari store. Pero yung mga slow moving, hindi nila yan alam. So, itong mga tindahan pa, kailangan nasa harapan din yan kasi marami ang variation. So, mahirap mamili yung customer kung hindi nila nakikita. Hulaan. So, kailangan yan yung mga paninda na nasa harapan. So, ito yung disadvantage nung pagkapapagawa ko ng estante na puti yung frame. Kitang-kita yung dumi na sumingit doon sa salamin. Kaya, ang hirap linisin kasi nakasilant na yan, guys. So, yun yung mga slow moving, medyo nadudumihan na ako sa frame nung aking lagayan nung estante kasi nasisingitan talaga siya ng dumi sa pagitan ng salamin at saka dun sa frame. Gusto nyo to? Apa! Yay! 6 pesos. 6 pesos. O, choose. Pili. Ito akin. Baka kulang money nyo, Hindi. Marami pera ko. Tingin. Ayan, mas madali pala maghiwa ng graham bar. Grabe, sobrang tigas ng graham bar na to. Ay, sobrang tigas. Pero, ang kagandahan, pantay nating naihiwa dahil sa cutter na ito. Yan, kasi nung nakaraan, kutsilyo lang yung gamit ko. Yan. So, yung mga kasari, tinambakan na ako ng parcel dito ng rider. Ayan, kailangan na natin agad itong mailipat. At ayan, ang pinagbayaran ko dito lahat ay 1,845 pesos. Ano kaya ito? Unang parcel. NutriAsia. So, yan. NutriAsia. So, yan guys. Total na 5 parcels yan. Yung iba mabigat. Ito mabigat. Saka ito. Kaya, ayan. Matibay yung ating lamesa. Ating bagong assemble na lamesa. Bagong bili nating lamesa. Sobrang tibay.
sa heavy duty.